Nakabuyangyang sa aking harapan ang pino at maputing buhangin ng Islasta, Maria sa Palawan, habang pinupunasan ko ang mamahaling marmol sa gilid ng infinity pool. Nakahiga ang kapatid kong si Amanda sa isang designer lounge chair. Hawak ang kanyang signature cocktail habang ang asawa niyang si Miguel ay maingay na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa isa na namang malaking transaksyon sa lupa. Elena, tawag ni Amanda, gamit ang pangalan ng dati nilang kasambahay. Pakirefill nga ng inumin ko at pakiusap, huwag mong patuluin ang tubig mula sa pool sa sahig ha. Inayos ko ang suot kong hiniram na uniforme ng katulong. Itinatago ang aking ngiti sa ilalim ng malapad na sombrero at maitim na salamin. Hindi pa rin nila ako nakikilala ang kanilang kahihiyan na kapatid na naglustay daw ng mana sa isang tech startup sa halip na bumili ng mga lupain at kondo tulad nila. Opo, senyora, mahina akong sagot. Binabago ang aking boses tulad ng ginagawa ko buong linggo. Ang rest house na ito, ang kanilang ipinagmamalaki, ay isa sa pinakamalaki sa Islasta. Maria, binili nila ito noong nakaraang taon. Walang tigil sa pagyayabang sa mga reunion na nakakuha sila ng property sa pinaka-eksklusibong isla sa Pilipinas. Kung alam lang nila kung ano ang tahimik kong ginagawa habang nagpa-party sila. Miguel! Darling! Tawag ni Amanda. Kailan ba iaanunsyo kung sino ang bagong may-ari ng isla? Pumapatay na sa kuryosidad ang lahat ng miyembro sa country club. Kahit anong araw ngayon, sagot ni Miguel, sabay baba ng telepono. May isang tech billionaire daw na bumili ng buong isla. Sigurado akong isa na naman yung antisocial na nerd na magtatago lang sa kanyang compound at hindi makikihalubilo sa alta sosyedad. Kinagat ko ang aking labi para pigilan ang tawa habang tinitimpla ang inumin ni Amanda. Tahimik na nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng aking apron. Isa na namang update mula sa aking team tungkol sa infrastructure improvements na lihim naming pinaplano para sa Islasta. Maria, ang mga katulong talaga ngayon, reklamo ni Amanda nang iabot ko ang baso. Pwede na rin naman tong kapalit ni Elena, pero kulang sa common sense. Hindi alam ang lugar nila. Iba na talaga ang kalidad ng serbisyo ngayon. Pagsang-ayon ni Miguel. Naaalala mo ba noong bumibisita pa ang kapatid mo? Laging bukang bibig. Yung maliit niyang kumpanya ng computer. Sa halip na mag-focus sa mga totoong investment, tulad ng bahay na to, tumalikod ako para ayusin ang mga payong. Sariwang-sariwa pa sa alaala ko ang mga usapang iyon. Kung paano nila pinagtawanan ang aking mga plano. Binaliwala ang aking bisyon. At kinuya ang pagtuon ko sa teknolohiya. Sa halip na sa pagpapataas ng posisyon sa lipunan, nag-vibrate muli ang aking telepono. Ang opisyal na anunsyo ni Gobernador Villafuerte ay nakatakda na bukas. Sa lalong madaling panahon, malalaman ng lahat na ang kanilang munting rest house ay bahagi na ngayon ng aking mas malawak na plano. Buti na lang at matalino tayo at nakabili agad dito bago tumaas ang presyo pagmamalaki ni Amanda. Doble na ang halaga ng bahay na to kapag nagsimula ng mag-develop ang bagong may-ari. Kung alam lang niya na, ang development plans na iyon ay nasa laptop ko ngayon, nakatago sa maid's quarters kung saan nila ako pinatulog. Speaking of the new owner, unat ni Miguel sa kanyang upuan. Sabi ng source ko, mahigit 100 bilyong piso daw ang binayad para sa buong isla. Imagine, kaya kong imagine, ako mismo ang pumirma ng tseke. Nakabili sana ang kapatid mo ng bahay dito kung hindi niya sinayang ang pera niya sa startup na yon. Mapang-uyam na sabi ni Amanda. Ngayon, hanggang tingin na lang siya. Kawawa naman, pangatlong beses na nag-vibrate ang telepono ko. Final contract signed. Press release approved. Announcement scheduled for 9 a.m. tomorrow. Pahingi pa ng tuwalya. Utos ni Amanda. Pumipitik pa ang mga daliri at pakiayos ang mga beach chairs. May mga bisita kaming darating para sa sunset cocktails. Tumungo ako sa bodega, nadaanan ang naka-frame na litrato ng pagbili nila ng bahay noong isang taon. Sobrang proud sila. Siguradong sigurado na nakuha na nila ang kanilang pwesto sa mga elite ng isla.
Bukas, malalaman nila na ang kanilang tamang investment ay maliit na tuldok lang sa aking malawak na akusisyon, na ang kapatid nilang kinukutya nila ay hindi lang bahay ang pag-aari, kundi ang buong isla. Pero sa ngayon, inayos ko ang sombrero ko at kumuha ng mga tuwalya. May trabaho pa, ang katulong. Umilaw ang cellphone ko para sa isa pang mensahe. Miss Tan, nais kayong personal na batiin ni Gobernador Villafuerte sa Isla Sta, Maria. Mag-aayos ba tayo ng meeting bukas? Mabilis akong nag-reply pagkatapos ng announcement. Gusto kong makunan ang reaksyon ng pamilya ko kapag nalaman nila kung sino ang nagtitimpla ng inumin nila buong linggo. Rinig ko ang boses ni Amanda mula sa pool. Pakibilisan naman ang mga tuwalya. Napakabagal talaga ng mga katulong umintindi ng simpleng utos. Napangiti ako habang bitbit ang mababangong lino. Malapit na nilang maintindihan kung sino talaga ang inuutusan nila buong linggo. Malapit nang malaman ng kanilang alta sosyedad na ang bago nilang bilyonaryong kapitbahay ay nagtatago lang sa kanilang harapan. Pero sa ngayon, may tuwalya pa akong iaabot at inuming isisilbi. Mahirap nga naman humanap ng magaling na katulong, lalo na kung ang katulong na yon ang may-ari ng isla. Kinabukasan, naghanda ako ng almusal tulad ng nakagawian, nakikinig sa balita sa TV sa kanilang teresa. Nakaupo sina Amanda at Miguel, naghihintay sa anunsyo ng gobernador. Walang kamalay-malay sa tunay na pagkatao ng kanilang kasambahay. Breaking news mula sa Isla Sta, Maria. Sabi ng anchor. Magbibigay ng pahayag si Gov. Villafuerte. Sa loob ng 5 minuto, ukol sa makasaysayang 100 bilyong pisong akusisyon. Sa wakas, pumalakpak si Amanda. Miguel darling! Pakilakasan ang volume. Inilapag ko ang kanilang kape at ensaymada sa mesa, pumwesto sa saktong lugar para sa mangyayari. At Elena, kaway ni Amanda na parang nagtataboy ng langaw. Huwag kang haharang kapag dumating na ang mga kapitbahay. Manonood sila dito at ayaw naming makita na pakalat-kalat ang katulong sa Teresa. Opo, senyora. Sagot ko, tinitingnan ang countdown timer sa telepono ko. 3 minuto na lang at magbabago ang lahat. Nagsimulang dumating ang mga kapitbahay. Lahat ng mga miyembro ng high society na pilit pinapahanga ni Amanda. Nagtipon sila sa paligid ng TV, hawak ang mga kupita ng champagne, handang mag-toast para sa bagong may-ari ng isla. Balita ko henyo daw sa tech. Bulong ng isang donya. Gumawa ng revolutionary AI system. Suminghal si Miguel. Siguro isa na namang supladong henyo na magtatago sa lungga. Hindi tulad nating mga disenteng residente na marunong makisama sa lipunan. Nag-vibrate ang phone ko. Governor ready, cameras in position. Lumipat ang screen ng TV sa opisina ng gobernador kung saan nakatayo si Villafuerte sa podium. Sa likuran niya, dahan-dahang lumabas ang pamilyar na logo sa screen, ang logo ng kumpanya ko. Natigilan si Amanda sa paghigop ng kape. Teka, hindi ba yan yung magandang umaga? Panimula ni Villafuerte. Ang araw na ito ay makasaysayan para sa Isla Sta. Maria, ikinarangal kong ipahayag ang pagbili sa ating isla ng Tan Global Technologies sa ilalim ng pamumuno ng kanilang brilanteng founder, si Sarah Tan. Tinanggal ko ang aking sombrero at salamin kasabay ng paglabas ng litrato ko sa screen. Dumulas ang baso ng champagne mula sa mga daliri ni Amanda. Nabasag ito sa marmol na sahig. Elena? Nabulunan si Miguel. Actually, ngumiti ako, pinapagin ang aking uniforme. Ako si Sarah Tan. Pero alam mo na, yon hindi ba, bayaw? Nagkagulo sa Teresa. Napasinghap ang mga kapitbahay, sumabog ang bulungan, at tuluyang nawasak ang postura ni Amanda. Imposible. Bulong niya. Ikaw! Ikaw ang katulong. Hindi. Pagtatama ko habang lumalabas ang tunay kong mga staff mula sa iba't ibang sulok ng bahay. Ako ang landlord nyo, o mas tamang sabihin, may-ari ng islang tinatapakan nyo, dagdag ko. Napapatid na tumayo si Miguel. Pero,
Ang maliit mong startup, ang TAN Global. Itinaas ko ang aking kilay. Ang AI company na nagkakahalaga ng 30 bilyong dolyar? Ang tinawag mong maliit na computer project noong nakaraang Pasko? Sa TV, nagpatuloy si Villafuerte ang mga plano ni Miss Tan para sa Islasta. Maria ay kinabibilangan ng isang cutting-edge tech hub, sustainable development. Pinagsilbihan mo kami ng inumin. Nang hihina ang boses ni Amanda. Nilinis mo ang pool namin. Market research. Kibit balikat ko. Gusto kong makita kung paano tratuhin ng mga residente ang kanilang mga empleyado. Napaka-illuminating. Kung tutuusin, lumapit ang aking tunay na executive assistant, may hawak na tablet. Miss Tan, handa na ang mga kontraktor na simulan ang renobasyon sa buong isla. Magsisimula na po ba tayo sa beach house sector? Napatingala si Amanda. Anong beach house sector? Ito. Iminuwestra ko ang kamay ko sa buong paligid ng kanilang pinakamamahal na property. Ang bahay nyo ay nakatayo sa magiging bagong Innovation Campus. Pero huwag kayong mag-alala. Bilang bahagi ng aming resident relocation program, naghanda kami ng alternatibong matutuluyan. Relocation? Nauutal na sabi ni Miguel. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang. Maaari kong ipacheck sa inyo ang fine print ng kontrata ng pagbili nyo tungkol sa future development rights, sagot ko. Bumaling ako sa assistant ko. Ipakita sa kanila ang mga plano. Isang holographic blueprint ang lumitaw sa gitna ng teresa. Ipinapakita ang kanilang minamahal na beach house na ginagawang isang makintab na tech center. Pero ang investment namin, bulong ni Amanda, ay babayaran ng patas, paniniguro ko. Bagaman sa taas ng market value ngayon, baka mahirapan na kayong bumili ng ibang property sa isla. Huminto ako sandali. Sayang. Natahimik ang mga kapitbahay habang pinapanood ang dramang ito, ang kanilang reyna at hari ng lipunan na sina Amanda at Miguel, na isahan ng kapatid na itinuring nilang alila. Ang inyong mga gamit ay iimpake at ililipat sa isang hotel sa mainland ngayong gabi, imporma ng assistant ko. Maliban na lang, kung mas gusto nyo sa staff quarters. Balita ko, sapat naman yun para sa mga taong alam ang kanilang lugar. Nalukot ang mukha ni Amanda nang ibato ko pabalik sa kanya ang sarili niyang mga salita. Magsisimula ang development bukas. Profesional kong pagpapatuloy. Naiintindihan nyo naman siguro. Ang tamang investment ay hindi naghihintay. Nag-vibrate ng mabilis ang telepono ni Miguel. Siguro ay ang mga source niya na huling-huli na sa balita. Bakit? Tanong ni Amanda sa wakas. Bakit ka nagpanggap na katulong? Pinulot ko ang isang basag na piraso ng baso ng champagne. Maingat na pinunasan gamit ang tela ng uniforme ko. Dahil hindi kayo nag-abalang tumingin ng malalim. Nakakita kayo ng katulong, kaya gumanap akong katulong. Tulad ng nakita nyo na palugi ang startup ko. Kaya hinayaan ko kayong maniwala doon. Sinimulan na ng staff ko na tanggalin ang mga family pictures nila sa pader. Pinapalitan ito ng mga development plans ng TAN Global. Naghihintay na ang gobernador para makilala kayo ng maayos. Paalala ng assistant ko. Siyempre. Humarap ako sa aking tulalang pamilya. Sasabihin ko sanang make yourselves at home pero ngumiti ako ng tipid. Hindi nyo na ito bahay. Kinabukasan na ito ng kumpanya ko habang naglalakad ako palayo. Narinig kong bumulong si Amanda kay Miguel. Sa buong panahong yon, pinaglilinis natin siya ng pool. Hindi! Sagot ko nang hindi lumilingon. Sa buong panahong, yon, binibili ko ang pool nyo, ang bahay nyo, at ang isla nyo. Huminto ako sa pintuan. Ang paglilinis ay market research lang. Isang buwan ang lumipas, nakaupo ako sa bago kong opisina, ang dating top floor ng beach house ni na Amanda at Miguel. Ang infinity pool ngayon ay nakadungaw sa isang construction site kung saan itinatayo ang aming tech campus. Binabago ang skyline ng Islasta. Maria magpakailanman. Miss Tan. Pumasok ang assistant ko. Nandito ang kapatid nyo at bayaw. Kanina pa sila naghihintay sa mainland office. Mga 2 oras na. Sumulyap ako sa security feed. Iba na ang itsura nila.
Ang mga designer na damit ni Amanda ay napalitan ng simpleng business attire. Ang mayabang na tindig ni Miguel ay napalitan ng balisang pagkilos. Papanikin mo sila? Sabi ko, bumalik sa pagtingin sa mga plano at dalhin mo ang mga property portfolio. Pagpasok nila, nanlaki ang kanilang mga mata sa pagbabago. Wala na ang kanilang mga mamahaling antigo at palamuti. Napalitan ng pinakabagong teknolohiya at mga screen na nagpapakita ng aming operasyon sa buong mundo. Sarah, panimula ni Amanda. Tapos, tumigil, tinitingnan ang view mula sa dating teresa niya. Maupo kayo. Itinuro ko ang mga modernong upuan na nakapwesto kung saan dati nakalagay ang kanilang mga lounge chair. Siguro naman, hindi ito social call. Sinusubukan ka naming kontakin, sabi ni Miguel, tungkol sa sitwasyon namin. Ah, oo. Binuksan ko ang kanilang file sa isang lumulutang na holographic display. Siguro, malaking pagbabago ang hotel sa mainland kumpara sa beach house nyo. Napangiwi si Amanda. May mga offer kami mula sa ibang isla, pero wala ni isa ang kasing prestihiyoso ng Islasta. Maria, pagtatapos ko, lalo na ngayong nagiging tech hub na ito ng Pilipinas at Asia, nag-vibrate ang phone ko sa mga update tungkol sa aming mga bagong inobasyon. Ang transformasyon ng isla ay mas mabilis pa sa schedule. Napakalaki ng kompensasyon na ibinigay sa inyo para sa relokasyon, paalala ko. Higit pa sa market value, hindi ito tungkol sa pera. Bulalas ni Amanda. Tahanan namin to. Hindi, malumanay kong pagtatama. Investment nyo ito. Isang investment na nagkataong pasok sa mas malaki kong plano. Pumasok ang assistant ko na may dalang iba pang files. Handa na ang Singapore Tech Team para sa tawag nyo, Miss Tan. At nagtatanong ang gobernador tungkol sa Innovation Summit sa susunod na linggo. Ischedule mo pareho. Tango ko. At pakidala ang development renders. Dumukwang si Miguel. Look, Sarah. Tungkol sa kung paano ka namin tratuhin, patawarin mo kami. Ang ibig mong sabihin, ang pagpapatrabaho nyo sa akin bilang tagalinis ng pool, tagasilbi ng inumin, at pagpapatulog sa akin sa quarters ng katulong? Ngumiti ako ng bahagya. Mahalagang market research yon. Tulad ng sabi ko. Ipinakita sa akin kung paano talaga tinitingnan ng mga elite ng isla ang kanilang komunidad. Ang mga screen sa paligid namin ay nagpakita ng progreso ng pagbabago. Smart city infrastructure na tumataas mula sa mga dalampasigan. Mga sustainable tech center na pumapalit sa mga lumang resort. Hindi namin alam. Bulong ni Amanda. Hindi kayo nagtanong. Sagot ko. Masyado kayong abala sa pagkutya sa maliit na computer project ko para mapansin na binabago na pala nito ang teknolohiya ng mundo. Umilaw ulit ang phone ko. Time Magazine confirms cover story. Islasta. Maria, Silicon Valley of the Philippines. Bumagsak ang huli mong startup investment. Subok ni Miguel. Pwede ka naming tulungang bumangon. Tumawa ako ng mahina. Ipinapakita ang market valuation ng TAN Global, ang bigong investment. Na yon ay nagpataas lang ng halaga namin ng ₱1 bilyon. Inanunsyo ang acquisition kaninang umaga. Bumagsak ang kanilang mga mukha habang dumadaan ang mga numero sa screen. Bilyon-bilyong piso sa assets, global operations, at ang kanilang minamahal na beach house ay isa na lang maliit na tuldok sa imperyo ko. Kaya, bakit talaga kayo nandito? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, inunat ni Amanda ang kanyang balikat. Gusto naming manatili sa isla. I see. Nagbukas ako ng isa pang hologram. At ano naman ang iaambag nyo sa bago naming tech hub? Bukod sa mga koneksyon sa lipunan na wala namang halaga dito, pwede kaming matuto. Mabilis na alok ni Miguel. Mag-adjust. May karanasan kami sa pagtrato sa staff bilang mga alila? Sa pagbaliwala sa inobasyon dahil mababa ang tingin nyo dito? Tumayo ako at lumakad sa bintana. Ang Islasta. Maria ay hindi na tungkol sa estado sa lipunan. Ito ay tungkol sa paglikha ng hinaharap. Ang construction sa ibaba ay puno ng aktibidad.
Ang kanilang eksklusibong beach club ay nagiging quantum computing center. Ang mga tennis court ay nagiging sustainable energy labs. Baka may lugar para sa inyo? Sabi ko sa wakas. Mga entry-level na posisyon sa aming community relations team. Kailangan nyo ng training. Siyempre, magsisimula sa ibaba. Entry-level? Bulong ni Amanda. Maliban na lang kung mas gusto nyo sa staff quarters. Ngiti ko. Balita ko. Sapat naman yun para sa mga taong alam ang kanilang lugar. Nagkatinginan sila. Ang dekadekadang pagmamataas ay gumuho sa harap ng bagong realidad na nilikha ko. Kasama sa posisyon ang simpleng pabahay sa mainland, dagdag ng assistant ko. Walang-wala sa beach house nyo, syempre, pero angkop para sa mga junior employee. Pag-isipan nyo muna, profesional kong sabi. Wala na. Ang lumang Islasta, Maria. Ang tanong ay kung kaya nyong mag-adjust sa bago. Nang tumayo sila para umalis, lumingon si Amanda. Hiram lang ang uniforme, sagot ko. Pero ang mga leksyon na itinuro nito sa akin tungkol sa kapangyarihan, pribilehiyo at pananaw, yon ang walang katumbas na halaga. Pagkaalis nila, bumalik ako sa aking mga plano. Sa ibaba, nagpatuloy ang pagbabago ng isla. Tulad ng na-visualize ko habang nagkukuskos ng kanilang pool at nagsisilbi ng kanilang inumin. Nag-vibrate ang phone ko sa huling pagkakataon. Forbes cover confirmed. Ang katulong na bumili ng isla, ang pinakamalupit na undercover boss story ng tech. Napangiti ako, naalala ang mga salita ni Amanda. Dapat, alam ng mga katulong ang lugar nila. Alam ko naman ang lugar ko. Nagkataon lang na ang lugar na yon ay ang pagmamay-ari ng buong isla. Huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. I-share ang kwentong ito kung naniniwala kang ang tunay na tagumpay ay nasa gawa, hindi sa salita at estado sa buhay.